Ngayon ay 2024, next year 2025, ipagdiriwang ng mundo, lalo na ng Japan. Aalalahanin ng Japan yung nangyaring Hiroshima and Nagasaki bombing noong 1945. Yun ang unang beses na pinasabog ang isang tinatawag na nuclear missile. At sa mga tao, kasi tinetest na ito sa US. Sa isang disyerto, tinetest na yung weapon na ito kung magiging beneficial ba na madiskubre itong weapon na ito. At nung inilatag ito sa Japan, tunay na nakita yung epekto, tunay na napaisip ang mga Hapon, lalaban pa ba tayo sa mga Amerikano? Dahil doon natigil ang 4 na taong digmaan. Natigil ang pagpatay sa 6 na milyong Hudyo at iba't ibang sibilyan. Pero alam nyo ba na bilang mga Kristiyano, hindi nuklear ang ating weapon? Tayo ay may tinatawag na baluti. Bilang mga Kristiyano, tayo ay may tinatawag na armor. At hindi lang armor, tayo ay may shield at may sword. So tayo ay merong access sa isang napakamakapangyarihang armas, napakamakapangyarihan na weapon. At ito yung ating mababasa sa ating teksto. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo sa Ephesians. Tayo tumayo at buksan ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 6, verse 13 to 20. Ephesians 6:13 hanggang 20. Pakinggan ninyo ang banal na salita ng Diyos. Verse 13, "Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and shaving, put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God." Verse 18, "Praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication, to that end keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak." This is the holy word of God. Pwede na po tayong umupo. Tinutuloy natin yung Ephesians chapter 6. So kung nandito kayo last Sunday afternoon, inaral natin yung context nitong Ephesian church. Ito ay lumalagong iglesia. Ito ay nag-aaral ng mga malalalim na doktrina. Ito ay sumusunod sa disenyo sa Kristiyanong manggagawa, Kristiyanong pamilya, Kristiyanong asawa. Ito yung makikita natin sa Ephesians. At katunayan, kung magbabasa tayo patuloy, si Timoteo na sinulatan ni Pablo ng 2 liham ay pastor sa iglesyang ito. Naging pastor siya ng Ephesian Church. At kung darating tayo sa Revelation, makikita natin na meron silang napabayaan. From a growing church, they became a church that has a sobering warning. Matinding babala. Ano ang babala sa iglesia sa Efeso? Yung alalahanin nyo yung inyong unang pag-ibig.
Nakalimutan nyo raw yung una nyong pag-ibig, yung first love. Kaya makikita natin bakit ganito ang huling mensahe ni Pablo sa mga taga-Epeso na isuot mo ang baluti ng Panginoon. Sinulat niya ito dahil una, pinapaalalahanan niya yung mga Kristiyano na kailangan nyong manatili na on fire sa gera. Tandaan nyo, nakabilang kayo sa isang gera, spiritual na gera na may naglalabang mga puwersa. Ang puwersa ni Satanas, ang puwersa ng kadiliman, ang puwersa ng Diablo na aktibong hinahunting yung mga Kristiyano. At sinulat niya ito para paalalahanan sila na ayaw ng Diyos na hindi kayo makatindig sa araw ng masama. God wants His children to be able to withstand the day of evil. At gusto ng Diyos na ikaw, Christian ka, anak kita, tinubos kita. Gusto ko na sa araw na harap ka sa pagsusuri, sa araw na nandyan ang dyablo, makatayo ka. Yan ang gusto ng Panginoong Hesus sa'yo. Yan ang gusto ng ating Diyos. Kaya binalutan ka niya ng armor. Napakaganda nito, mamaya. Iisa-isahin natin itong mga binanggit na elemento ng armor. At pangatlo, dahil kabilang ka sa gera, pinapaalalahanan ka ng Diyos na itong spiritual na aspeto ng mundo, spiritual na aspeto natin bilang mga tao, ay dapat hindi mo kaligtaan. Dahil ayan ang pwede nating maging, tingin ko sa Reformed, ito yung pwede nating weak side. Kasi nanggaling tayo sa charismatic, karamihan sa atin, puro ang dinidikdik, spirito, tongues, mga spiritual na mga kaya minsan nagiging allergic tayo sa usapin ng spiritual na realm. Parang hindi na tayo naniniwala sa demonyo, sa anghel, parang ayaw natin pag-usapan itong mga bagay na ito. Mula nung makaalis tayo sa mga pinanggalingan natin. Pero malinaw ang Biblia, totoo na may mga demonyo. Totoo na may anghel, totoo na may Diyos, at ang Diyos ay Espiritu. At kung kakaligtaan mo itong mga bagay na ito, paano mo maiisip na at war ka with the devil kung hindi ka naniniwala sa dyablo? Sasabihin, ano lang yan, gawa-gawa lang yan. Hindi, totoo. Bagamat di mo siya nakikita, totoo siya. Kaya, reminder to sa atin na dahil ikaw ay Kristiyano, kabilang ka sa spiritual na gera, na may mga nagbabanggaang spiritual na puwersa. Pero caveat natin, hindi kapantay ng puwersa ng dyablo ang puwersa ng Diyos. Baka sinasabi nyo na pantay ang puwersa ng kadiliman at ng liwanag. Na tayo ay yung sa Feng Shui na black and white na umiikot, may maliit yung balance na, yung yin-yang. Hindi ganon. Hindi ganon ang tinuturo ng Kristyanismo. Oo, may kasamaan sa mundo at may puwersa ng Diyos sa mundo, pero hindi balanse. Panalo ang Panginoong Hesus. Ang Diyos ang nag-govern sa lahat. Siya ang Diyos ng material na mundo at spiritual na mundo. Siya ang nagro-rule. Hindi pantay na may pinamumunuan si Satanas at siya ang naghahari doon at ang Diyos ay may pinamumunuan din at siya ang naghahari doon. Hindi. Si Satanas ay nasa ilalim ng Diyos. Si Satanas ay sobrang layo sa Diyos. At hindi niya kayang pantayan yung puwersa ng Diyos.
Ngayon, sa nakikita natin na teksto, nakikita natin na umaabante ang ebanghelyo sa Efeso. Nagbabagsakan yung mga idolo sa Efeso. Pwedeng mapabayaan na natin yung individual nating mga kalagayan. Baka ang focus na natin ay magpabagsak ng mga Diyos-Diyosan. Hindi masama iyon, pero kung yun na ang focus mo at pababayaan mo na yung individual mong espiritualidad, masyado kang nagiging opensa, puro pagsugod at wala ng depensa, hindi ka nagiging balanseng Kristiyano. Kaya napakaganda ng Biblia. Sa mundo na puro extreme, balik ka sa Biblia, makikita mo yung balanseng pangangaral at pagtuturo ng Diyos. So the gospel is not only defensive, it is not only offensive, it is both defensive and advancing. The gospel of the kingdom is moving forward and yet taking care, protecting the individual Christian. Ayan ang ebanghelyo. Pinoprotektahan ka ng ebanghelyo sa atake ng diablo at tinuturuan ka rin ng ebanghelyo na magmarcha, paabante, patungo sa misyon, patungo sa pagsunod sa misyon ni Kristo. Kaya ang mensahe, kung meron man kayong matatandaan ngayong hapon na ito yun. Yamang si Kristo ay kumpleto. Ang tungkulin ng Kristiyano ay isuot si Kristo bilang kanyang buong baluti. Since Christ is complete, the duty of the Christian is to put Him as his whole armor. Kumpleto si Kristo. Christ is complete. Ngayon, paano naging kumpletong baluti si Kristo? 2 punto lamang tayo. At ang una, the gospel of Christ is a defensive weapon. At pangalawa, the gospel of Christ as an advancing weapon. Punta tayo sa una, si Kristo bilang defensive na weapon. Pag dinignan nyo yung verse 14, may mababasa kayo dyan, fastened on the belt of truth, the breastplate of righteousness, the helmet of salvation, the shield of faith. Pag dinignan nyo yung mga yan, ayan ay nakadesenyo sa pagpoprotekta. Yung belt of truth, belt siya. Hindi magiging intact yung armor kung walang belt. Yung breastplate, alam nyo na, ang pinoprotekta ng breastplate. Helmet, ulo, shield, defensive. Hindi ako magpo-focus sa belt, sa breastplate. I-generalize ko na lang. Itong concept na ito, ibig sabihin, ito yung nagpo-protekta. Pag truth pala, pinoprotektahan ka. Pag righteousness pala, pinoprotektahan ka. Pag salvation pala, pinoprotektahan ka. Pag faith pala, pinoprotektahan ka. Hindi na tayo magiging dogmatic na belt of truth, dapat belt siya. Hindi. Kasi pag pumunta kayo sa 1 Thessalonians, ginamit din ni Paul yung belt yung breastplate, sa 1 Thessalonians 5 verse 8, sabi doon, having put on the breastplate of faith and love. Meron ding helmet of the hope of salvation. So, iniba niya yung gamit ng breastplate. Dito, righteousness. Sa Thessalonians, faith and love. So, hindi tayo magiging focus dun sa mga part ng armor. Magiging focus na lang tayo dun sa truth, sa righteousness, sa salvation at sa faith bilang defensive na weapon ng Diyos sa Kristiyano. Ano ba ang katotohanan? Bakit ito napakahalaga sa Kristiyano? The truth saved you.
Jesus is the way, the truth, and the life. Imagine na walang totoo. Imagine a world that is all lie. Lahat kasinungalingan, walang totoo. Chaos. Magulo. Lalo na sa Kristiyano, na walang, ewan ko, walang Kristiyano na walang katotohanan. Parang, ano yun, very unexist. Hindi ka mag-i-exist kung walang truth. If you're a Christian, you need to have truth. You need to treat it as an essential gear sa pakikipaglaban sa scheme ng dyablo. Katotohanan. Katotohanan. Dahil anong karakteristik ni Satan? Mandaya, sinungalingan. Sinungaling si Satanas. Mandaraya si Satanas. Kristiyano naman ay may belt of truth daw siya. Siya ay may truth. Siya ay pinoprotekta ng truth. Siya ay mahilig sa truth. Siya ay naghahangad ng truth. Siya ay iniligtas ng truth. Siya ay patungo sa truth. Yan ang Kristiyano. Righteousness, katuwiran. Nung ikay naging Kristiyano, ikay naging matuwid sa harap ng Diyos. Ikaw ay tinuring na matuwid. Kanina inaaral natin yung justification. Yan yun. You have righteousness in Christ. Ikaw ay mamumuhay ayon sa katwiran ni Kristo. Kay mamumuhay ayon sa kanyang salita. Salvation. Ligtas ka. Kung ikaw ay Kristiyano, ligtas ka. Hindi ka yung maliligtas pa lang, hindi yung nagdududa ka kung ligtas ka, ikaw ay ligtas. You have your helmet of salvation. You are saved already. And you are saved not yet. You are both saved and both will be saved. Ligtas ka na ngayon at maliligtas ka sa paparating na araw. Ikaw ay ligtas. You have present salvation ngayon at may hope ka ng paparating na glorification. And lastly, faith. Without faith, para sa ng salita ng Diyos, kung di ka maniniwala sa salita ng Diyos. Para sa ng ebanghelyo, kung di ka mananampalataya sa ebanghelyo. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Without faith, you cannot receive the Word of God. Without faith, you cannot receive the sacraments. Without faith, your worship is in vain. Umaawit ka pero di ka naniniwala kay Kristo? Wala. Wala yun. Kaya nga pag pinamimigay yung mga elemento, ang laging sinasabi, kainin natin ito ng may pananampalataya. Inumin natin ito ng may pananampalataya. So gusto mo ng kumpletong armor laban sa atake ng diablo, palaguin mo ang sarili mo rito. Sa truth, sa righteousness, sa kaligtasan at sa pananampalataya. Kung ikaw ay nag-i-invest, tayo may mga sarili-sarili tayong pinag-i-investan. Mga plano natin sa buhay, edukasyon, healthcare, insurance, bahay. Maganda yan, walang nagsasabing mali yan. Pero bilang Kristiyano, meron ka rin dapat paghulugan, pagtuunan ng pansin, pag-investan, katotohanan, katwiran, kaligtasan, pananampalataya. Palaguin mo yung mga yan sa buhay mo. Binigay yan sa iyo para palaguin mo. Binigyan ka ng katotohanan para magtagumpay ka sa kasinungalingan. Binigyan ka ng katwiran para mas magtagumpay ka laban sa maling pamumuhay. Kaligtasan para hindi sa kapanghabakan. Pananampalataya
laban sa hindi pananampalataya. At ano yun? Ano yung magpapalago dun? Means of grace. Kaparaanan ng biyaya. Kapag ka inihahayag ang ebanghelyo, may katotohanan doon, nare-remind ka, totoo nga, totoo nga. Yung katwiran ni Kristo, ayun, sinasabi, sa pangangaral, sa pagbabasa mo ng salita, sa pananalangin, sa ordinansa, sakramento, at yung pananampalataya natin, nadadagdagan yun. It increases our faith. Kahit di mo ramdam. Dahil ang pananampalataya, hindi pakiramdam. Ito ay mula sa Diyos. Ito ay pag-asa sa bagay na hindi nakikita. Bawat pagbabasa mo ng salita, nadadagdagan nun yung pananampalataya mo. Bawat pagdalo mo sa panambahan, alam nyo, naiinggit ako sa ARBC, dahil dalawang service nito every Lord's Day. Dun sa US, bilang lang ang meron. Isa lang. Sa loob ng 7 araw sa isang linggo, isa lang. Isang beses lang. Buti sa ARBC, dalawa. May Bible class pa sa gitna. Anong disenyo yun? Disenyo yun para sa atin mga Kristiyano. Madagdagan yung pananampalataya natin. Makarinig tayo ng totoo ng mas madalas. Makarinig tayo ng katwiran ni Kristo ng mas madalas. Ino-honor ng Diyos itong mga means of grace na ito. Ino-honor niya yan. Kung tagasunod ka ng Panginoon, dapat i-honor mo rin yan. Mas asamin mo. Kaya yung tanong, bakit may evening service? Hindi ganun. Ang tanong dapat, bakit dalawa lang? Pero baka mamaya mag-decide kayo ng third service. Pero yung attitude sa means of grace. Ano yung tingin natin sa means of grace? Dignified ba? Mataas ba? Napakaganda ng reminders dito sa ating Lord's Day reminders. Ano sabi rito? Honor the solemnity of the preached word, the Lord's table, the overall worship. Bakit? Kasi ino-honor to ng Diyos. Kala nyo hindi, pero oo, ino-honor niya to. Nalulugod siya sa gawaing ito. Kaya anong hamon sa atin, mga kapatid? Mahirap man, parang sa mundo, pag dinig na, grabe kayo buong araw grabe kayo, may mga pagbabasa pa kayo. Ang dami niyong ginagawa sa araw ng Panginoon. So ang tingin sa atin, pinahirapan natin mga sarili natin. Anong sagot natin sa kanila? Para sa Diyos to. Ino-honor niya to. Kung ano man yung tingin nyo na mas maganda, baka nga naman mas maganda mag-relax sa aircon na mall kaysa sa pakikinig. Sa kanila, ganun Kung ano yung convenient, yun yung mas maganda. Pagka sisiryoso ka, pag questionin mo yung mga mali mong paniniwala, mali ka. Ang hamon sa'yo, sa mundo na ang pinopromote, wag ka. Baliwalaan mo ang means of grace. Ang hamon sa'yo, ikaw yung magsabi na hindi. I-honor ko yung means of grace. Gagawin ko ang lahat. Mahirap man to sa paningin nyo. Gagawin ko ang lahat. Ma-honor ko lang yung pamamaraan ng biyaya. At kung ikaw, wala ka pa sa Kristyanismo, hindi mo alam kung Kristiyano ka na, baka ang tingin mo lang sa sarili mo, imbitado ka, nagsusuri ka, bisita ka, ang hamon sa'yo,
May gera sa mundong to. Merong grupo na may mga armor at merong grupo na ang armor ay wala. May grupo na walang proteksyon mula sa Diyos. Kung wala ka kay Jesus, wala kang armor. Sunod-sunuran ka ni Satanas. Darating yung panahon na may hukuman. Titignan kung matuwid ka o hindi. Si Jesus, ang kumpletong baluti ng Diyos. Ibihis mo ang katwiran ni Kristo. Ngayon na. Ngayon na habang may oras ka pa. Ngayon na habang naririnig mo pa yung panawagan ng Diyos sa'yo. Ibihis mo ang Panginoong Jesus. Ibihis mo. Pangalawa, hindi lang nagpoprotekta, hindi lang depensa ang Ebanghelyo ni Kristo bilang umaabanteng armas. The gospel of Christ as an advancing weapon. May makikita tayo dyan ng mga shoes, sabi dyan, shoes for the readiness given by the gospel of peace. May sword of the Spirit, meron ding prayer and supplication. Itong mga bagay na ito ay nagpapakita nung ating pagsuntok sa kalaban. Yung kanina, protekta ka lang. Mga nakasuot ka ng mga protective gear mo. Itong mga weapon na ito, yung shoes, yung sword, yung prayer, yan yung nakakasapak ka, kumbaga nakakapuntos ka kay Satanas. Shoes, readiness given by the gospel of peace. Ano ba ang concept nito? Na yung ebanghelyo pala, bibigyan ka nito ng kakayahan na lumakad. Lumakad, parang may navigator ka. Mas maintindihan mo yung nilalakaran mo. Alam nyo, ang pinaka-challenge sa gera paggabi, hindi nyo nakikita yung daan. Yung kalaban, hindi nyo nakikita. So tayong mga Kristiyano, meron tayong shoes with the readiness given by the gospel of peace. Through the gospel, we can navigate the world as it should be. Sabi nga ni C.S. Lewis, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, hindi niya lang nakikita daw yung araw, but because by it, by the araw, I see everything else. Ganito ang ebanghelyo. Hindi mo lang nakikita, kaya ka naniniwala dahil nakikita mo yung gospel. Kundi dahil sa gospel, nakikita mo ang lahat. Mas nagiging malinaw sa'yo. Ganito pala ang mundo, ganito pala ang pamilya, ganito pala ang pag-aasawa, ganito pala ang trabaho, ganito ang negosyo, ganito ang pag-aaral, ang gobyerno, ang lahat. By Christianity, you will see everything else. Napakaganda ng Kristyanismo. Ngunit patuloy na sinasabi ng mga kampon ng Diablo, pangit ito, pangit ang Christianity. Hindi totoo ang Christianity, masama ang Christianity. Pero hindi, napakaganda. Napakaganda ng Kristyanismo. Issue ngayon yung nagbubugbugan na mag-asawa. Anong turo ng Kristyanismo? Lalaki, mahalin mo ang asawa mong babae. Pangit ang Kristyanismo. Yan ang nauna na magtaas ng dignidad ng kababaihan. Kristyanismo.
Sinungaling ang dyablo, huwag kayong maniwala sa dyablo. Pangalawa, sword of the Spirit. Hindi lang sa Ephesians dinescribe ang salita ng Diyos bilang sword. Sa Hebrews, mababasa natin, ito ay double-edged sword. Sa panahon ng Roma, wala pa kasi silang baril. Ang pinakamalakas talaga na armas nung panahon nila ay sword. Pag magaling kang swordsman, malakas ka. Kaya kung may nanonood ng One Piece dito, si Zoro na wala siyang kapangyarihan, hindi siya nakakain ng kung anong dragon fruit. Siya ay normal lang na tao, pero kinikilala siyang malakas. Bakit? Magaling siyang swordsman. Pasensya na po kung ganun ang mga analogy natin ngayon. Ayun. Swordsman. Siya ay swordsman. Siya ay may espada. Kaya niyang gumamit ng 3 espada kahit 2 lang yung kamay niya. Dahil nung panahon nila, malakas ka kung marunong ka sa espada. So, kung dinescribe ni Pablo na yung salita ng Diyos ay yung sword of the Spirit, ibig sabihin, ito pala yung pinakamalakas na weapon ng isang Kristiyano. Salita. Salita. Pag binasa mo yung salita, nakasuntok ka sa dyablo. Pag pinangaral mo yung salita, baka nga napilayan mo pa yung dyablo. Nasugatan mo yung dyablo. Suportahan mo yung pag-abante ng pangangaral ng salita. Mas matinding atake sa dyablo. Sa bawat pag-abante ng kaharian, kailangan umaabante ang salita. Because every time the Word of God is preached rightfully, we wield the sword of the Spirit. And Satan is experiencing a great blow. Matinding sapak kay Satanas. Pag-abante ng pangangaral ng salita. Hindi ba kayo nag-iisip, mga Hudyo yung unang convert sa Christianity? Anong lahi tayo? Mga Pilipino. Bakit nandito na yung gospel? Tatagumpay. Nagtatagumpay ang ating Panginoon. Umaabante ang kanyang kaharian. Lastly, prayer and supplication. Marahil, napakaganda, no? Ang tindi ng Apostle Paul, eh. Sinulat niya yung armor, tapos bigla niya nilagay, pray. Manalangin kayo. Bakit? Kilala niya mga Kristiyano. Pwede mag-focus yung mga Kristiyano sa salita, sa truth, sa righteousness. Tapos kakalimutan mag-pray. Pwede. Nakakalungkot na sa isang iglesia, ang unang dapat mag-adjust yung prayer. Prayer meeting. Wag na muna yan. Ito muna. Preaching, tsaka ano muna. Wag sana yung mangyari sa atin. Wag natin ibaba yung prayer. Ating pabayaan yung prayer. Ano ba meaning ng prayer? Malapit tayo sa Diyos. Diyos na, ikaw, Panginoon ng digmaan, tulungan mo kami laban sa puwersa ng dyablo. Isang araw sa Afghanistan, merong grupo doon ng mga Amerikanong sundalo. Lulusob na sila doon sa mga Afghan na terrorist. Anong payo sa kanila nung babiyahin na sila, sasakay na sila doon sa armory? Nung payo sa kanila nung drill instructor nila, yung parang pinaka-head,
Sabi niya sa kanila, "O, lulusob na tayo sa mga kalaban. Ano man religion nyo, ano man ang pinaniniwalaan nyo, kahit atheist kayo, manalangin kayo. Mag-pray kayo, baka ito na yung huling araw nyo. Baka isa sa inyo, wala na. Pray kayo. Ginagalang ko yan, yung mga religion nyo, pero ang sabi ko sa inyo, mag-pray kayo." Bakit? Kahit unbeliever, alam nila na may spiritual na puwersa. May Diyos na magpoprotekta sa kanila na pwede nilang lapitan. Paano pa tayong mga Kristiyano? Dapat tayo number 1. Alam natin na may kalaban, mag-pray tayo. May isang theologian, sabi niya, kung nakikita lang daw natin yung mga diablo, kunwari visible creatures yung mga diablo, ang laki daw nun ng epekto sa prayer life natin. Mas magdadasal daw tayo kung nakikita natin yung diablo. Pero tinatawag tayo sa pananampalataya, hindi sa pagkita. Ngayong nasa mundo tayo, bago yung bagong langit at bagong lupa, tungkulin nating manalangin sa Diyos na di natin nakikita. Regular at lumalagong panalangin. Pray to God, pray for your fellow soldier, pray with your fellow soldier, pray for the advancement of Christianity. Yan yung sinasabi dyan sa 18. Sabi nga dyan, praying at all times. At all times. In the Spirit. With all prayer and supplication. Pray, pray, pray. The God we have does not only want His soldiers to be able to defend their own from the schemes of Satan. He wants them to be part of His mission to advance His eternal kingdom. Kaya ang tungkulin mo, makiisa ka. Maganda ka, mag-organisa ka, mag-participate ka at i-desire mo ang pag-abante ng Kristyanismo gamit yung kanyang mga means na inilatag niya. Naglatag ang Diyos kung paano aabante ang Kristyanismo. Makiisa ka, manalangin ka, i-desire mo na maging kabilang sa misyon na ibinigay ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. Kung ikaw naman wala pa sa Kristyanismo, kung ikaw wala pang desire sa kingdom, ano ba tong kingdom na to? Ano ba tong dapat umabante na kingdom na to? Sinasabi ko sa iyo, merong kingdom. There is a kingdom of God that is real. May totoong kaharian ng Diyos na bumaba kasabay ng pagdating ng Panginoong Hesus. At sinabi niya, repent, for the kingdom is at hand. Meron siyang dinalang kaharian. At itong hari na ito, itong Panginoon at hari na ito, ay nagtagumpay na hari. Hindi ito talunang hari. Ilista nyo yung mga emperador na nagsulong ng kanilang kaharian. Lahat yan patay na. Lahat yan nasa listahan na lang ng kasaysayan. Pero itong hari na ito, si Jesus, sinabi niya, mamamatay siya, ipapako siya, pero mabubuhay siyang muli. Nagkatotoo yun. Namatay siya at nabuhay siyang muli. At ngayon, nasa kanan siya ng trono ng Diyos, sinabi niya, babalik siya. Yung hari na ito, yung hari na nagligtas sa kanyang bayan, nagsabi, babalik siya. Ngayong wala pa siya, hinahamon ka namin, maging parte ka ng kaharian ng Diyos. Pumasok ka sa kaharian ng Diyos. Ang daan ay ang Panginoong Hesus.
Manalig ka kay Jesus. Bilang pagtatapos, noong panahon ng Great Awakening sa Estados Unidos, may dalawang uri ng karakter na umusbong sa kasaysayan ng Kristyanismo. Silang mga payitista at silang nadaya ng liberalismo. Yung isa, ang naging response niya, kailangan kong maging mas malapit sa Diyos. Kailangan ko mag-focus sa personal ko. Ito unahin ko, personal ko, pagbabasa, pananalangin, personal na pakikinig. Pag nakikinig ako sa mga sermon, personal ko. Yung isa naman, ang tingin niya, nagbabasa ako ng Biblia para ma-apply ko to sa mga nasa paligid ko, para mabawasan ang kahirapan, para umunlad ang bayan, para maging pantay-pantay ang mga tao. Dalawang karakter, pero dalawang extreme. Malinaw ang pahayag ng Biblia. Ang Kristiyanong sundalo ay parehong depensa at opensa. Parehong protekta at atake. Tayo ay may pagdepensa laban sa atake ng dyablo sa ating mga sarili. At tayo aktibong nasa opensa, kaisa ng pag-abante ng kaharian ng Ebanghelyo. Kristiyanong kawal, protektahan mo ang sarili mo laban sa dyablo at paabantehin mo ang misyon ni Kristo gamit ang Ebanghelyo ni Kristo. Isuot mo ang baluti ng Diyos. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ikaw ay Diyos na nagpoprotekta. Ikaw ay Diyos na nagpapaabante ng iyong kaharian. Salamat, Panginoon, hindi mo kami hinayaan sa aming mga sarili. Binigay mo si Kristo sa amin. Meron kaming baluti. Meron kaming armas. Meron kaming espada, Panginoon. Laban sa gerang ito na hindi namin nakikita. Dalangin namin, O Diyos, na patawarin mo kami kung binabaliwala namin ito. Kung hinahayaan namin na mawala sa isip namin, nakabilang kami sa digmaan. Patawarin mo kami, O Diyos. Patawarin mo kung hindi namin ino-honor yung mga pamamaraan mo ng biyaya. Hamunin mo kami na i-honor ito, Panginoon, na magkaroon kami ng disiplina para i-honor ito, O Diyos. Luwalatiin ka at ang iyong salita sa pangalan ni Jesus na nagtagumpay. Amen.